Magandang araw. Ngayon, tayo ay magtungo sa Araling 8. Aralin 1 ng Aralin 8 ay ang pagpili ng paksa. Ayon kay Dayag Alma et al. 2016, ang salitang paksa ay kadalasang tumutugon sa ideyang tatalakayin sa isang sulating pananaliksik. Mas mapapadali ang gawaing pag-isip kung hahayaan ng guro na ang mag-aaral ang pumili ng paksa ayon sa kanilang interes. 'Di ba? Kayo ay pinag-isip ng paksa or ng thesis title. Hinayaan kayo ng mga teachers ninyo sa research na kayo ang mamili. Maaaring magpapasa kayo ng topic and then sila ang mamimili doon o i-defense niyo yun. Diba? Dahil dapat iyon ay nakatuon sa interes po ninyo bilang kayo ang mananaliksik. Dahil yun yung gusto nyo bigyan ng pansin, yun ang gusto niyo magkaroon ng sagot sa inyong mga katanungan. Okay, sa ganitong paraan, mas magagabayan ng lubos ang mga mag-aaral at may focus sila para simulan ang pagsusulat. Okay? At dito, hindi kayo tatamarin dahil alam niyo yung research topic ninyo ay kayo ang may gusto. Yun yung gusto ninyong sagutin, yun ang gusto ninyong bigyang pansin. Okay po? Dapat, ang pagpili daw po ng paksa ay dapat nakapokus lamang sa iisang direksyon upang hindi mahirapan sa pagbuo ng pahayag. Example, di ba? Hiningin ko kayo ng example nung tayo na sa GMeet. Ang sabi ko, ano ba yung paksa na gusto ninyong aralin? Di ba? Yun na banggit nga noon about procrastination. Yun yung gusto nilang tanungin. Or ano naman, ayun yung gusto nilang bigyan ng pansin. For example, yung isa naman about sa mga open high. Bakit nga ba nag-open high school? Okay? Bakit yun yung pinili nyong strand? Ngayon, ibig sabihin, meron na kayong isang gustong tanungin. Kasi kapag iyon ay marami, maaring mahihirapan kayo masagot iyon at magkakaroon kayo hindi focus ang inyong topic. Mahihirapan kayo humanap ng RRL, ng RRS, mahirapan din kayo sagutin yon or hanapan yon ng sapat na datos dahil nga iba-iba ang gustong sagutin. Okay, mahalagang isaalang-alang ang paggabay sa pagpili ng angkop na paksa. Interesado ka, gusto mo yung paksa na pinili mo. Maaring paksa na marami kang malalaman, maaring gusto mo higit na may malaman, o paksang napapanahon. Gaya ninyo, di ba tinanong ko sa inyo, ano ba yung napapanahon ngayon? Di ba? Ano ba yung napapanahon ngayon na mga topic sa tingin ninyo? O pwede, kung kayo ay gagawa ng topic ngayon, or nung pandemic, yung online class ba, marami ba natututuhan? Okay? O ano pa? Yung mga yung procrastination sa mga bata o bakit nag-open eye dahil ang open eye nito lang, 'di ba? O sa tingin niyo ba marami natututuhan yung mga estudyante sa open eye? O pwede rin 'yon. O mahalagang maging bago o naiiba at hindi ka pareho ng mga pipiling paksan mga kaibigan mo. Maaring na yung mga kaibigan mo, paulit-ulit naman sila, puro procrastination naman sila, maiba nga. Okay? Maaring mas maganda 'yon dahil naiiba ka. Hindi kayo magkakamukha, or maaaring kakaunti lamang yung nag-aaral nun at magiging isa yung magiging study mo na mapagkukuhanan ng ibang impormasyon ng mga susunod pang mga researchers. Next, may mapagkukuhanan ng sapat at malawak na impormasyon. Meron kasing ibang mga paksa na gusto lang nilang gawin, and then, pag RRL and RRS na, wala na sila halos makuha. Dapat meron pa rin kayong nakukuha para magkaroon ng sapat na datos or impormasyon yung inyong pananaliksik. And maaaring matapos sa takdang panahong naakalaan. Baka mamaya, yung inyong study ay gusto nyo buong taon. O ano ba ang karanasan ng mga mag-aral simula ng buong semestre o buong taon ng grade 11 o buong taon ng grade 12. Like, gaya ninyo, 2 buwan lang naman kayong nag-research, di ba? O nag-thesis. Maaaring baka hindi nyo matapos kung kayo ay kukuha ng mga questionnaire, di ba? Dahil maaaring yung gusto ninyo or yung span of time na gusto nyo masagot yung inyong tanong ay hindi sapat. Di ba? So, dapat matapos sa takdang panahon. Ano
ba ang hakbang sa pagpili ng paksa? Alamin kung ano ang inaasahan o layuning sulatin. Pagtatala ng mga imposibleng maging paksa para sa sulating pananaliksik. Pagsusuri sa mga itinalang ideya. Pagbuo ng tentatibong paksa at paglilimita sa paksa. Okay? So, yun po yung mga hakbang sa pagpili ng paksa. Ano ba gusto niyong layunin? Ano ba objectives ninyo? Ano ba ang inaasahan ninyo? Ano ba ang gusto ninyo masagot? Ano ba ang gusto ninyong ideya na makuha? Ano ba ang paksa na gusto ninyo noon? Yung tentatibong na paksa na gusto ninyo noon. Okay? So, may mga hakbang din sa pagpili ko na paksa. Hindi yung, ay okay, Mobile Legends tayo. Bakit naglalaro ng Mobile Legends ang mga mag-aaral? No. Dapat yun ay may sapat kang kaalaman na bakit nga ba yun ang gusto kong topic? Napapanahon kaya yun? Meron kayong maraming RRL and RRS yun? Diba? So, meron tayong halimbawa nito. Malawak o pangkalahatang paksa, epekto ng K-drama sa mga kabataan. Okay, mga epekto ng K-drama sa mga kabataan. Ano ba ang epekto? Pangkalahatan yun dahil buong kabataan ay gusto mo tanungin. Ano ba paano natin gagawin nilimitahang paksa? Epekto ng mga K-drama sa mga kabataang may edad na 16 to 19. Ibig sabihin, ang respondents ninyo dito ay may edad na 16 to 19 years old lamang. Lalo pang nilimitahang paksa. Ano ba ang lalo pang nilimitahang paksa? Epekto ng K-drama sa gawaing pang-akademiko ng mga kabataang may edad 16 to 19. Meron ng gawaing pang-akademiko, so mas nalimitahan yung inyong paksa. So, yun po yung Araling 1 sa pagpili ng paksa. Magtungo naman po tayo sa Araling 2, pagbuo ng tentatibong balangkas. Ano ba ang balangkas? Ito po ay tinatawag ding outline or kalansay, parang skeleton, di ba? Ng mga ideya na pinagbabatay ng aktual na proyektong gawain or gagawin. Okay? Gaya nito, example, Diwa Senior High School Series, pagbasa puso yung iba't ibang tungo sa pananaliksik. Okay. Ang sistema ng isang maayos sa paghahati-hati muna sa mga kaisipan ayon sa taluntuning lohikal at pagkakasunod-sunod bago hanapin ang pag-unlad ng pagsusulat. Siyempre, pag gumagawa tayo ng outline, mas maganda na ito ay sunod-sunod o ito ay maayos dahil mas mahihirapan kayo kung hindi ito nakahati-hati. Diba? Okay? So, ito po ang nagsisilbing gabay kasi sa inyo. Kaya dapat hati-hati yung inyong kaisipan. Okay? Ito ay nagsisilbing gabay upang masagot ng pananaliksik ang dalawang mahalagang tanong. Ano ba yung dalawang tanong na yon? Ano-ano mga bagay na alam ko na o nasasaliksik ko na at maaari ko nang iorganisa patungkol sa aking paksa. Number 2, ano-ano ang mga batas o impormasyon ang wala pa o kulang pa at kailangan ko pang saliksikin. Okay? Siyempre, dapat kung marami na, yun na naliksik doon. Ikaw, maaaring bilang researcher, sa tingin ko kaya, okay to? Sa tingin ko kaya, ang makakatulong to? Okay? Mahalaga ang pagbuo ng balangkas bago simulan ang pagsulat upang meron tayong 4 na bullets. Higit na mabibigyan diwa ang paksa. Dahil ang paksa ang pinakasentro ng sulatin. Kaya ito ang nagiging tulong natin sa paggawa ng balangkas. Ito ang nakasentro. Okay, nakakapagpadali ng proseso ng pagsulat. Dahil dito, di ba, sunod-sunod na, nakahati-hati na, meron na kayong plano. Okay, meron ng proseso. Pangatlo, nakatutukoy ng may hinang argumento. Dahil sa pagbabalakas ay nahahati ang malalaking ideya at nilalagyan pa ng suportang detalye para mapatibay ang argumento at matutukoy kung alin ang mahina at dapat ayusin at rebisahing mga argumento. At nakatutulong ding maiwasan ng writer's block. Magkakaroon ng direksyon ng manunulat at mapag-isipan ang kanyang isusulat. Sa balangkas, magkakaroon kayo ng magandang proseso, pagkakahati-hati. Dahil dito, alam nyo na yung paksa, alam nyo na yung malawak ang kaisipan at maliit na kaisipan. Magkaroon tayo ng uri ng balangkas. Number 1, paksa o papaksang balangkas. Ito ay tinatawag na topic outline. Ito ay bumubuo ng parirala o salita na siyang mahalagang punto hinggil sa paksa. Halimbawa,
ang gusto nating paksa ay 3 pangkat ng pangunahing pagkain. Meron tayong panimula. Ano yung nilalagay natin sa panimula? Ano yung kahalagaan ng pag-aaral? Ano ang saklaw ng pag-aaral? At ano ang pagbibigay? Kahulugan. Ano naman ang mga pangunahing pagkain? Dahil pangunahing pagkain ang gusto natin, di ba? A. Mayaman sa enerhiya, mayaman sa protina, mayaman sa bitamina at mineral. O number 3, ano ang mga epekto naman ng pangunahing pagkain? Meron tayo mabuting epekto. Ano ba ang mga mabubuting epekto? Nagpalakas ng katawan, nakatutulong makaiwas sa sakit, at nakapagpasigla ng katawan. At lastly, syempre, nilalagay natin dito yung konklusyon. Pag naman sinabi nating pangungusap na balangkas, sentence outline, binubuo ng mahalagang pangungusap na siyang kinakatawan sa mahalagang bahagi ng sulatin. Halimbawa ulit, 3 pangkat ng pangunahing pagkain. Okay, may tayong panimula. May 3 pangkat ng pangunahing pagkain. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. O ang mga pagkain mayaman sa enerhiya, pagkain mayaman sa protina, pagkain mayaman sa bitamina at mineral. O ano-ano ang mga epekto ng 3 pangunahing pagkain? Ano yung mga mabubuting epekto? Ang mga mabubuting epekto ay ang pagkain ay nakapagpapalakas ng katawan. Pagkain ay maaaring nakatutulong sa pag-iwas ng sakit. Ang mga pagkain ay maaaring nagisanhi ng pagiging masigla ng isang tao. Okay? So, dito nagkaroon ng pangungusap. Dito kasi, kung titignan ninyo, paksa o papaksang balangkas lang, topic outline. Napakaikli. Maikli lang ang nakalagay dito. Topic outline lang. Kung titignan nyo dito, sa pangungusap na balangkas, nabuo na yung sentence. Diba? Nabuo na yung pangungusap natin. And lastly, syempre, meron tayong konklusyon. Paano naman pag sinabing patalatang balangkas? Ang binibigyan diin ay ang pagkakaugnay. Yun pa rin ang topic natin. 3 pangkat ng pangunahing pagkain. Kung titignan ninyo, patalata ang ginawa. Dire-diretso, wala siyang hati-hati. Ang pagkain ay sadyang kailangan ng tao upang mabuhay. Kailangan matutuhan din kung ang pagkain ang nararapat na kainin upang mamanatiling malusog at masigla ang katawan. Okay, kung anong pagkain ang katawan. Okay? So, dyan yung ating pagbabalangkas at pagpili ng paksa. Yun po ang ating aralin 8. Okay, kakat ko dito ulit ng recorded para magtungo tayo sa aralin 9. Thank you.